Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at kabay ng piliwanagan ng banal na Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay Let us all be humble to God through Jesus Christ. Ngayon, babasahin ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula po doon sa Bagong Tipan o Mabuting Balita ng pag-aari ng ating banal na Panginoon sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito sa kay Apostol San Mateo Kabanata 5, talatang 5, ito po ang mensahe. Mapalad ang mapagpakumbaba sa pagkatatamoy nila ang ipinangako ng Diyos. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Mateo pa rin, Kabanata 18, talatang 4, ito po ang mensahe. Ang sino mang magpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinag-aharian ng Diyos. At ipagpatuloy po natin kay Apostol San Mateo Kabanata 23, talatang 11 hanggang 12. Ito po yung mensahe. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Pagpatuloy po natin sa 1 Corinto Kabanata 1, talatang 22 hanggang 27. Ito po yung mensahe. Pinili niya ang mga tinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutan. Sanlibutan ito upang pawalang halaga ang mga tinuturing na dakila sa sanlibutan, kaya't walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Pagpatuloy po natin sa Pilipos, Kabanata 2, talatang 3 hanggang 5. Ito po ang mensahe. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa ang ninyong matanyag. Bagkos ay magpakababa kayo. At huwag ipalagay na kayo hindi kaysa iba. Malasakit ninyo kapakanan ng iba, hindi lamang inyong sarili. Magpakababa kayo mula ni Kristo. Patuloy po natin sa mga taga-Hebreo Kabanata 3, talatang 15. Ang mensahe. Kaya't lagi kayo magandog ng hain ng papuri sa Diyos kung magitan ni Jesus. Pagpupuri nagpapayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. Ito po ang mga salita ng Diyos at mensahe niya sa linggong ito sa ating pamubahagi ng Mabuting Balita ng The Bible Evangelization. Pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos sa kanyang mensahe at salitang ito. Ngayon ay paliliwanag ko po sa inyo ang mensahe ito mula doon sa tema Let us all be humble to God through Jesus Christ. Nais pong ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na tayong lahat ay mamuhay ng nagpapakababa sa pananampalataya sa Kanya mula Panginoong Jesucristo. O mamumuhay tayo na tayo ay mayroong kababaang loob sa ating kapwa-tao. Ganyan tayo dapat na mamumuhay. Yan ang nais ng ating banal na Panginoon. Hindi tayo dapat hambog at mayabang o palalo sa kapwa natin, lalong-lalo na sa ating banal na Panginoon Diyos. Huwag tayong magmamalaki. Huwag natin pagmamalaki ng ating banal na Panginoon Diyos sapagkat tayo ay mayaman, tayo ay matalino, or lalong-lalo na kung sasamba ka sa Diyos. Kung sino mang sinasamba mo o pinaniniwalaan mo, sapagkat ang Diyos ang may lalang ng lahat. Siya ang lumalang ng lahat at sa Kanya ang lahat. Maging tayo. Kaya tayo ay dapat na magpakumbaba sa Kanya at kilalanin natin ang Diyos bilang ating Panginoon, bilang Diyos na may lalang. Sumampalataya tayo sa Kanya sa pamamagitan ng bugtong na anak na Kanya isinugo para manampalataya tayo sa Kanya. So magpakababa din tayo sa Panginoon sa Kristo bilang nais niya na gawin natin ating hari sa pananampalataya sa Kanya. So magpakababa tayo sa Panginoon sa Kristo gaya ng ginawa ng mga haring mago at noong mga pastol na mula sa mataas hanggang sa mababa ay nagpakababa sa Kanya sa ginawa ring pagpapakababa ng ating banal na Panginoon sa Kristo upang tayo ay isalba sa ating pagkakasala mula doon sa Kanyang pagsilang hanggang sa Kanyang kamatayan. Siya ay nagpakumbaba na tayo ay pagsilbihan. Mula siya ay sinilang sa sagsaban o namuhay siya ng payak sa pamumuhay na ito. At hindi siya namuhay bilang may maringal na kasukutan na nagmula sa kaharian. O parang ikukumpara natin
ay nakituloy ang Diyos sa bahay ng dampa at hindi doon sa bahay ng kaharian. Kaya dapat tayo ay magpasalamat yung mga mahihirap sapagkat sila ay nakituloy. Sapagkat ang Diyos ay nakituloy sa ating dampa. O pangunahin siya ay nakisama sa ating mahirap upang ang mundo ay gabayan niya at iligtas niya sa kapahamakan. O iligtas niya sa kapangyarihan ng demonyo at ating mga nagiging pagkakasala gawa ng mga demonyo o sa pamumuhay na ito. Kaya tayo ay mamuhay ng may kababaang loob at maging mapagpakumbaba tayo sa ating banal na Panginoon sa Kristo. Yan. Kaya ay ating pananampalatayaan sa pananampalataya natin sa Panginoon. Magpakumbaba tayo manampalataya sa Panginoon sa Kristo kagaya ng ginawa ng Haring Magon. Yan. Kaya tayo ay walang dapat ipagmalaki sa Panginoon sa Kristo at Panginoon Diyos. Yan. Tayo ay maging mababang loob sa kanila. At magkain tayo lagi ng papuri sa ating banal na Panginoon Diyos mula sa pagkilala natin sa ating banal na Panginoon sa Kristo. Kaya hindi magkain tayo ng papuri sa ating banal na Panginoon Yesu Kristo bilang pagkilala natin sa Kanya at pagkilala natin sa Panginoon Diyos. Yan ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos na pamumuhay na dapat natin gawin. Kaya lalong-lalo na yung mga nasa pamahalaan, huwag kayong mapagmalaki bilang lingkod bilang naglilingkod na pinuno sa ating bawat inyo na kasakupan. Kundi kayo ay magpakababang tulad ng Panginoon sa Kristo na bilang Panginoon natin, bilang Hari, siya ay naglingkod sa atin na tayo ay kanyang gabayan, tayo ay kanyang pagsilbihan na tayo ay gamutin sa ating mga karamdaman, tayo ay tulungan sa ating tayo gabayan sa ating pamumuhay. Ganyan, naglingkod sa atin ng ating banal na Panginoon Yesu Kristo at ang ating banal na Panginoon. Mababang loob ang ating banal na Panginoon Diyos bilang may lalang at bilang pinuno, bilang hari na naglilingkod sa atin. Kaya tayo ay magpakababa upang tayo ay biyayaan at magpalain ng ating banal na Panginoon. Huwag tayong mayabang sa ating kapwa-tao. Sapagkat hindi magandang pamumuhay naman ang may kayabangan. Lalo na kung ikaw ay pagpalain ng Diyos na ilakulok sa gobyerno o ikaw ay bigyan ng pagpapala sa iyong pagsisikap, huwag magmayabang. Na kapag ka ikaw ay nabigyan nga ng pagpapala, ay yumayabang at nagiging palalo. So huwag tayo maging ganun. Patuloy tayo maging mababa sa ating banal na Panginoon Diyos para tayo bigyan ng puwang sa pamahalaan at magandang pamumuhay. Sa ngayon, kung tayo ay mababang loob na nagkakaroon tayo ng mahusay na pagsasamahan. Yan. So ngayon ay muli, sana nagabayan na naman kayo ng The Bible Evangelization sa inyong spiritual na pamumuhay at kayo ay magkaroon malaking pag-asa sa kaligtasang spiritual. At tayo ay nananampalataya, nagabayan tayo ng ating banal na Santa Maria ng kanyang pagmimilagro, ng kanyang kaliwanagan sa pagbabahaging ito ng salita ng Diyos dito sa ating Bible Evangelization. So tayo ay pagliwanagan ng ating banal na Santa Maria sa pagbabahaging ito ng kanyang mga paghihimala at mga pag-aaparisyon bilang gabayan ng ating banal na Panginoon. At gabayan tayo ng banal na Panginoon Diyos mula sa banal na Santa Maria at iba't iba niyang mga gabay sa atin. Higit sa lahat ay ating pakinggan ang mabuting balita sapagkat ito ang makagagabay sa atin sa ating kaligtasan. Yan. Sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoong Heso Kristo. Yan. At doon sa Interfaith Unity, maliwanagan kayo, maliwanagan yung bawat mga reliyon. At tayo magkaisa at mabuklod at magpayaral tayo ng kapayapaan at magkakaisa sa lahat at mag-unawaan tayo. Hindi tayo magkaroon ng kaguluhan at digmaan, karahasan sa ating iba't ibang mga paniniwala. Maging walang paniniwala. Magkaisa tayo rito sa Interfaith Unity. At doon sa mga CBCP, sa CBCP and Vatican Church, kayo maliwanagan ni Banal Santa Maria at inyong patuloy na pagbuklurin yung sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoong Yeso Kristo at mabuting balita. At sa ating munting kakayanan ay patuloy nating mapagbuklod ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoong Yeso Kristo mula sa mabuting balita at sa tulong at gabay ng ating banal na Santa Maria. Yan, sa kanyang kaliwanagan. At doon sa mga kapamalaan, kayo maliwanagan ng banal na Santa Maria at
kayo ay mamahala ng mabuti, matuwid at makatarungan at tugunin niyo yung karapatang pantao. Yan. Maliwanagan yung bawat mga kapamalan mula sa bansang Pilipinas at inyong tugunin ang karapatang pantao. Yan. At doon sa aming parokya sa Infanta Quezon, kayo ay patuloy na magabayan ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria at inyong patuloy na pagbuklurin yung mamamayan ng Infanta Quezon sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoong Jesucristo ang mabuting balita. At doon sa aming lokal na pamahalaan at lokal na PNP kay maliwanagan ni Banal Santa Maria at patuloy kayong mamahala ng mabuti, matuwid at makatarungan. Yan. At inyong pairalin yung karapatang pantao. Magandang hapon sa inyo lahat at naway ang pagpapala ng ating banal na Panginoon Diyos ay patuloy na ipagkaloob sa atin at protektahan tayo sa pang-araw-araw nating pamumuhay at hanggang sa kaligtasang spiritual. Tayo ay patuloy na nanampalataya, nagabayan tayo ng Banal na Santa Maria sa pang-araw-araw nating pamumuhay at ating pagbabahagi ng The Bible naman. Session o salita ng Diyos. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless.